What's up guys, it's John Raguro. I know it's been a while but share ko lang sa inyo yung experience ko after ko makuha tong lisensya ko. Non-pro license. Mga siguro 4 na taon, 3 years ago gumawa ako ng video paano makuha yung lisensya niya. So ngayon, share ko yung experience ko after ko makuha yung lisensya ko. Nakuha mo na yung lisensya mo, nagpa-picture ka na, na-release na yung ID mo. So, confident ka, syempre, nakapasa ka sa exam, ready mo nang gamitin yung motor mo na bagong bili, na bagong hiram, makaka-rides ka na. Pero, marami ka pa rin pala matututunan sa kalsada na experience na I think natuto din ako is yung traffic talaga dito sa Pilipinas. May mga daan na talagang sira-sira or sobrang sikip, tapos ang daming commuters, pasahero, riders, drivers. Halimbawa sa may service road sa Taguig or Sukat ba yan, basta yung service road galing Sukat, Patagig. Ayan, grabe, sobrang traffic yan. Sobrang sikip ng daan, sobrang daming dumadaan papuntang BGC, C5, Taguig. Sisiksikan lahat dyan. So, dati kasi tumira kami sa Laguna, doon kami dumadaan papuntang BGC or Makati. Sobrang traffic. So, doon mo matututunan sumingit-singit, maging pasensyoso, iiwas ka sa mga tumatawid. Grabe. Yung pagka-out ko nga ng motor ko, doon agad ako dumaan kasi yung motor ko kinuha ko sa Paranaque, nakuha ko sa Paranaque. So, from Paranaque to Taguig, grabe yung biyahe niyan, napakasikip ng daan. Tapos, yun nga, sasabay pa yung mga tricycle driver, mga jeepney drivers yan, the best yan sa mga kalokohan. Mga singit-singit, mga biglang tigil, yun yan kasi bigla na lang may bigla na lang may gaganon. Grabe yung mga ganon kasi hindi ako talaga masyadong sumisingit eh. Kumbaga pila kasi hindi naman ako lagi nagmamadali, pero inaamin ko pag late na ako talagang sumisingit na ako. Pero yun nga, as much as possible, alis ako na maaga para hindi ako sumingisingit, hindi ako magmadali, para safety lang ako, diba? Tapos, syempre, kakabiyahe mo, kailangan mong alagaan yung motor mo. So, kala ko dati yung monthly lang yung iniisip, meron din palang syempre yung maintenance, yung gas. Yung gas siguro, kasi pamasok lang naman sa office yan eh. So, 300 for 7 to 10 days sa motor natin na Honda Click. So, okay na yan. Sobrang tipid na yan. Tapos, maintenance pa siguro every 1 to 2 months. Matagal na siguro yung 3 months. Change oil, change gear oil, palinis ng gilid. Ayan. So, iba-iba pang expenses yun. So, kung gusto nyo malaman, share ko din, comment down below. Or kung may alam kayong tips para mas makatipid, comment down below. After mong mag-practical exam or nag-theoretical ka, puro lang naman yan eh, sa mga pictures, dun mo lang nakikita. Pero pag nasa daan ka na, dun mo na matututunan na tandaan yung mga butas, mga pothole sa daan, kung saan yung may mga shortcut, and dun mo din matututunan yan after mo makuha yung lisensya mo. Kasi yun na, actual na yun eh, real life. Since ang gamit ko nga sa pagbabiyahe is Click 125, ayos na ayos yan. Parang ito yung BIOS ng mga motor kasi daming gumagamit, sobrang tipid nga daw, sobrang efficient, tas may maraming parts kung saan ka man pumunta sa Metro Manila or at least sa Luzon, maraming parts, maraming may click. So pag nangingi ka ng tips or
tulong, mabibigyan ka agad ng tulong kasi sa sobrang daming gumagamit, daming nakaka-experience sa mga aberya, alam na nila kung paano ayusin yung mga bagay-bagay sa Honda Click. So I think yun lang naman yung masishare ko ngayon. I think kung may makalimutan man ako, let's talk na lang or mag-usap na lang tayo sa comment section. So but yeah, siguro mas magpo-post pa ako ng maraming videos sa channel na to about my experience kasi astig magkaroon ng sariling lisensya, sariling sasakyan. Hindi naman tayo nakakotse pero yung may sarili kang mode of transportation, ayos na ayos, nakaka-save ka ng time, ng pera, ayan. Wala ka nang iniintay, hindi ka napipila sa bus or sa jeep. Yeah, I think yun lang yung share ko today. Madaling araw na, inaantok na ako. Thanks, salamat sa panonood. Gusto ko lang mag-share. See you sa next video. Bye!